buhay. Sabi nga, kumakain man tayo ng sa isang araw 3 beses, pinaka-importante po yun, yung pagkain na nanggagaling sa ating Panginoon. Kasi po mga kapatid, siya po tayo nagkakaroon ng kalakasan sa buhay natin. Nagpapalakas po tayo sa ating pagkain ng spiritual. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ng isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Siyempre, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Tatawagin ko na po ang ating pastor na si Pastor Alan. Amen. God is good. God is good. Malay. All the time! All the God is good. All the time. All the time. God is good. So, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras, no? Sa lahat ng araw. So, yun po ay muli ay welcome namin ang aming po muling mga kapitbahay. Tuwing linggo po ay mayroon po tayong mga Sunday service na ginagawa po rito. 2 oras lang po naman to hindi po tayo nagtatagal. Kaya tuwing linggo po ay welcome po namin kayo. No? So nakaraan, ano ba yung napag-aralan natin nakaraan? Angelology. No? Angelology. Ano ba yung ibig sabihin ng angelology? Study of angel. Pag-aaral patungkol sa mga anghel. So, nakita natin noong nakaraan ay napag-aralan natin na mayroong 3 anghel na makapangyarihan na nilikha ng Diyos, no? Upang pangunahan ang mga nilikha upang pangunahan yung mga anghel. No? Yung unang napag-aralan natin, yung 3 ito ay si Lucifer, si Miguel, at sino? Si Gabriel. No? So, ang 3 anghel nito na nilikha ng Diyos ay hanggang ngayon nandito po sila. Buhay po yan. No? Hindi lang po natin sila nakikita, ayan po ay buhay. At nakita natin yung mga gawain ng 3 anghel nito. Si Lucifer, ang kanyang gawain ay pangunahan ang lahat ng anghel magpuri sa Diyos. No? Magpuri, paglingkuran ng Diyos. Ang trabaho naman ni Miguel ay pamunuan ang lahat ng anghel sa kumbaga sa mga pagdigma o ano may yung gustong ipagawa ng Diyos ay pinangunahan po ni Miguel. Si Gabriel naman, messenger, na sa yung tagadala ng mensahe kung ano ang ibig sabihin ng Diyos, kung ano yung katugunan. Halimbawa, nagpipray tayo, nanalangin katulad ni Daniel, nagpray siya. Ang mga dalangin ni Daniel ay dinala ni Gabriel sa Diyos. At nung tinugon, ay muling bumalik si Gabriel kay Daniel na sabi niya, dininig na ang yung mga dalangin ng Diyos. So yan ay kita natin yung 3 ito. So ngayon, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tinatawag na Christian Demonology. Christian Demonology. So ano pong ibig sabihin nun? Pag-aaral patungkol sa mga demonyo. Patungkol sa mga demonyo. So, sa pasimula po, wala naman talagang demonyo. Walang satanas, walang masamang espiritu. No? So, yung Christian Demonology ay ito po yung pag-aaral tungkol sa mga demonyo. Itinuturo ng Biblia tungkol sa mga demonyo kung ano sila at kung paano nila tayo inatake. Si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay nahulog na anghel. Mga tunay na personal na nilalang na nakikipagdigma laban sa Diyos. Yan. So dito, kita natin yung pag-aaral sa demonology. So bagayan tayo muna po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos. Kami po ay humingi sa iyo ng gabay at patnubay at patuloy niyo pong pangunahan ang inyong lingkod. Bigyan niyo po ng kalaman at karunungan upang patuloy pong may payag at may pangaral ang iyong mabuting balita sa bawat isa sa amin na narito. Kaya inaangkin namin ang iyong banal na espiritu na siyang patuloy na magturo po sa amin upang maintindihan po namin at magawaan
ang mga salita mo na aming mapapakinggan sa mga Espiritu God sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito, makikita natin yung Christian demonology sa terms ng theology. Ito po ay pag-aaral patungkol sa mga demonyo. Sa katunayan, ay wala man talagang demonyo sa simula. Walang satanas, walang masamang espiritu. Sapagat lahat ng nilikha ng Diyos ay puro mabuti. Puro mabuti. So, yung tatlong nilikha niya ay tatlong makapangyarihan ng anghel na kanyang nilikha ay ang unang pangalan nila, sino yun? Si Lucifer. Ang trabaho ni Lucifer ay maglingkod, pangunahan ang mga anghel na magpuri at magsamba sa Diyos. Magsamba sa Diyos. So, doon ay nakikita natin na ang lahat ng anghel ay puro mabuti. Wala pong masama. Kaya, kailan nagsimula ang satanas o demonyo? No? So, nagsimula ang masama, nagsimula ang demonyo sa pangunguna ni Lucifer. No? Sabagat si Lucifer ay nakita niya ang lahat ng anghel ay sumusunod sa kanya. Lahat ng kanyang sasabihin ay ginagawa ng mga anghel, lalo na yung pagpupuri at pagsamba. At dumating ang panahon ay nagkaroon siya ng pagnanasa na pantayan ang Diyos. Kaya sabi niya, gusto kong maging katulad ng Diyos. Ako'y aakyat sa bundok at sa katastaasan at papantayan ko ang Diyos. So doon nakikita natin na may pagnanasa. At lalong-lalo na, habang nililikan ng Diyos ang langit at ang lupa, tuwang-tuwa ang lahat ng anghel. Nagagalak sila, nagpupuri sila sa Diyos habang nililikan ng Diyos ang lahat ng bagay. Ngunit nung dumating ang panahon, nung nilikha ng Diyos, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa ating buwangis. Doon nagsimula ng pag-ano si Lucifer. Bakit? Bakit hindi kami nilikha ng Diyos katulad ng Diyos? Bakit ang mga tao ang siyang nilikha ng Diyos, nakalarawan ng Diyos? Bakit hindi kami? So doon nagkaroon ng paninibugo si Lucifer. Nagkaroon siya ng tinatawag na yung inggit sa atin. Dahil sa dami-daming mga anghel, pero bakit hindi sila nilikha ayon sa larawan ng Diyos? Kaya ngayon, anong ginawa ni Lucifer? Gumawa siya ng pagnanasa, nagantihan ang Diyos. Anong ginawa niya? Hinimok niya ang lahat ng anghel para kumampi sa kanya, para magprotesta ba? Ika nga, bakit hindi tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan? Ayon sa kanyang larawan. Kaya ang nakuha ni Lucifer na kumampi sa kanya ay 1/3 ng mga anghel. Ang natira lang sino? 1/4. Ang pinangunahan ni Miguel at ni Gabriel. So doon ay nagkaroon ng digmaan sa langit. Nagsimula ang digmaan sa langit. No? Sabi doon sa banal na kasulatan, sa aklat ng Pahayag, chapter 12, verse 7 hanggang 12, ganito ang sinasabi. Pagkaraan nito, nagkaroon ng digmaan sa langit. Pinamunuan ni Miguel ang kanyang mga anghel sa pagdigma sa dragon at sa mga kampon nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ng dambuhalang dragon ang matandang ahas na tinawag na Diablo at Satanas na nandaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi,
dumating na ang pagliligtas ng Diyos, ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at ng Kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan sapagkat hindi nila pinanghinayangan ang kanilang buhay. Kaya magalak ang kalangitan at lahat ng nanirahan diyan. Ngunit kalagim-lagim ang daranasin ninyo lupa at dagat sapagkat ang matinding puot ng dyablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Kaya nang tinapoy siya rito sa lupa, nagkaroon siya ng pagkakataon na tuksuin sino? Si Adan at si Eva. Nagkaroon siya ng pagkakataon na tuksuin para mandamay, ika nga. Mandamay. Dahil alam niya konting panahon na lang ang natitira sa kanya. Kaya makikita natin sa mundo ay naglikha siya ng pangalawang awit. Kaya sa mundong ito, dalawang napapakinggang awit. Awit patungkol sa Diyos at awit patungkol saan? Sa sanglibutan. Dahil nga si Satanas ay magaling umawit, magaling kumanta, ngunit binago niya ang mga awitin na para lamang sa Diyos. Binago niya. Kaya nagkaroon ng mga awitin dito sa sanglibutan. Kaya tinawag siya ni Satanas, ang kanyang pangalan na Lucifer ay pinilitan ng Satanas o Diablo. Na ang ibig sabihin, lumalaban at naghihimagsik laban sa Diyos. Iyon ang ibig sabihin ng Satanas o Diablo. Hindi na Lucifer ang kanyang pangalan. Sapagkat ang ibig sabihin ng Lucifer, siya po yung talang maningning. Kumbaga sa siya yung pinakamagandang anghel sa lahat ng anghel na nilikha ng Diyos. At siya yung pinakamagaling sa instrumento. Lahat ng mga awitin nasa kanya. Kaya kumbaga sa ay siyang matanyag. Dahil sa kanyang katanyagan, nagkaroon siya ng pagmamataas sa kanyang sarili. Kaya ngayon, ano nangyari? Ibinagsak siya dito sa lupa. At sabi noon sa aklat ng banal na kasulatan sa Isaiah chapter 14, verse 12 hanggang 15, ganito ang sinasabi ng Biblia. Maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpapasuko sa mga bansa, hindi ba't sinabi mo sa inyong sarili, aakyat ako sa langit at sasabay sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos? Ilalagay ko ang aking trono. Upo ako sa ibabaw ng mga bundok na natagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang katastaasan. Ngunit anong nangyari? At nahulog ka sa daigdig ng mga patay, sa kalaliman walang hanggan. So ganun ang kanyang nangyari kasi nagkaroon siya ng tinatawag na pride. Nagkaroon siya ng pagnanasa na pantayan ng Diyos. Hindi lang yun. Nagdala pa siya ng mga kakamping niya. Naghikayat pa siya. Hinikayat niya ang mga anghel, kaya napakarami dito sa anghel. Marami mga masasamang espiritu na narito sa mundong ito. Ang mga anghel, sila po yung mga dating mabubuting anghel. Mabubuti po sila. Ayon sa Judas chapter 1 verse 6, ganito ang sinasabi, alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan, kaya sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinalanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng Panginoon. So doon ay dati silang anghel.
Kaya wala dating Satanas. Amen. Walang masamang espiritu. Walang demonyo. Nagkaroon lang ng masamang espiritu, nagkaroon lamang ng mga demonyo sa pamamagitan ni Lucifer. Na dati niyang pangalan ay Lucifer. Ngayon ay hindi na Lucifer ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya ay Diablo o Satanas. Sa iyong matandang ahas na naglinglang kay Adan at kay Eva. Dahil dito nga siya ibinagsak. So, sabi doon sa Judas chapter 1 verse 9, sabi niya, kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel na makipagtalo sa Diablo tungkol sa bangkay ni Moises ay hindi nangahas gumamit ng paglapastangan ang tanging sinabi niya parusang kalawa ng Panginoon. So, si Miguel ay pinuno ng mga anghel. Amen? Amen. Sa iyong inuutusan ng Diyos kung mayroong parurusahan ng Diyos. Kung mayroong wawasakin, katulad sa Sodom at Gomora. Si Miguel po ang inutusan ng Panginoon para wasakin ang lugar na yon. Kaya ang mga anghel na nagkasala, ayon sa Biblia, ang mga demonyo ay mga nahulog na anghel na kasama ni Satanas. Ay piniling maghimagsik laban sa Diyos. Ang ilan sa mga demonyo ay nakakulong na sa kadiliman na nakagapos ng walang hanggang tanikala. Kaya para sa kanilang kasalanan, ang iba ay malayang gumala at tinutukoy bilang ang mga kapangyarihan nitong madilim na mundo at espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga kalangitang kaharian. So doon ay ang mga anghel nito, merong mga anghel na nakagapos na. Ito yung mga malalakas na anghel. Ginapos ito para ihanda sa tinatawag na 7 Great Tribulation. Ihanda. Sila yung pakakawalan ng Diyos. Pero yung mga mahihinang anghel, nandito lang pagalagala. Kaya mayroon silang tinatawag na demon possessed. Meron na pupusis. Sapagkat sila ay malaya na nakagalagala. Kasi nga, ang kanilang kasalanan sa Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ng mga malalakas na anghel. Kaya sila ay hinayaan pagalagala dito sa mundo. Pagalagala. Pero hindi tayo makapangyarihan sa kanila. Bakit? Sapagkat tayo ay nilikan ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Ibig sabihin, hindi tayong kayang galawin ni Satanas hanggat walang pahintulot ang Diyos. Hanggat walang pahintulot ang Diyos, hindi ka kayang galawin. Kasi kung kayang galawin ang lahat ng tao, lahat yan napusis nila. Kasi milyon ang narito na mga demonyo sa mundong ito. Amen. Kung gaano karami ang tao sa mundong ito, mas marami ang mga anghel. Alam niyo po ba yung demon possessed na pinalayas ni Satanas ay pinalayas ng Diyos? Kung ilan lang doon, sabi niya, anong pangalan mo? Sabi niya ako, ang pangalan ko ay Napoleon o ano sabi niya ron? Ang pangalan ko ay ganito. Bakit? Kasi marami kami. Marami kami. Kaya ang mga demonyong ito pwedeng pumasok sa isang tao doon sa mga taong wala ng pag-asa. Hopeless, mahina ang loob. Pero sa mga malalakas ang loob, hindi kaya ang pasukan ng mga demonyo. Bakit? Sapagat meron tayong authority upang sila ay palayasin. Kasi kung kaya nilang pumasok sa lahat ng mga tao, ay paano yung mga iba dyan? May marami mga hindi mga talagang ito naglilingkod sa Diyos. Papasukan nila yan. Bakit hindi nila yung mapasukan yan? Kasi ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanya tayong mga anghel. Masama ka man o mabuti. Sila yung nag-guide sa atin. Ginagabayan niya tayo, sabi roon, ang mga anghel ay nilikan ng Diyos upang tumulong sa mga iniligtas ng Diyos. Tagapagtulong po natin yan, yung mga mabubuting anghel. Pero ang masasamang anghel, ang kanilang trabaho o ikaw ay hadlangan. Hadlangan upang hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Hadlangan upang huwag kang makinig ng salita ng Diyos. Yun lang ang kanilang trabaho. Pero hindi kanya kayang ipusis hanggat hindi ka nawawala ng pag-asa.
Kasi ang pwede nilang pasukan yung mga taong wala ng pag-asa na sinasabi wala nang halaga ang aking buhay. At hanggat ang mga tao ay ang pwede niya lamang pasukan kung handa niyang isuko ang kanyang kaluluwa sa diablo. Kaya yung mga anghel nito, ang sabi doon sa Ephesians chapter 6 verse 11 and 12, ganito sinasabi, gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Sapagat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadiliman, umiiral sa sanlibutan ito ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So doon ay sinasabi ng Biblia na hindi tao ang kalaban natin. Ay sino? Mga demonyo. Mga espiritong narito sa sanlibutan kasi dito sila itinapon. Kaya sabi ng Biblia, kalaging-laging makasapitan ng mga tao. Pero walang kapangyarihan si Satanas sa mga tao. Ang mayroon lamang kapangyarihan ay ang Diyos. At kung ano man ang mangyari sa atin, ay pinahintulutan ninyo ng Diyos katulad ni Job. Amen. Katulad ni Job. Sabi ni Satanas, kaya mo naman pinagpapala niya, kaya naglilig siya dyan, pinagpapala mo. Pero bakit? Hindi niya magalaw-galaw si Job. Kasi wala nang pahintulot ang Diyos. Kailan niya nagalaw si Job? Nung binigyan siya ng pahintulot. Pero hindi siya pahintulutan na patayin si Job. Nagawa ba niya patayin si Job? Hindi. Bakit? Hindi niya mapatay si Job. Kasi nga wala siyang pahintulot. Walang pahintulot ang Diyos na patayin ka. May pahintulot lang ang Diyos, saktan lang si Job. Amen. So doon nakikita natin lahat ng bagay ay binigyan tayo ng authority upang wasakin. Kaya sabi nga ng Biblia, tayo ang umahadlang kay Satanas. Dahil ang espiritu na sa atin ay makapangyarihan. At ang mga angel na tumutulong sa atin ay makapangyarihan. Hindi nila kayang talunin ang mga anghel na gumagabay sa atin, mabuti man tayo o masama. Bakit mayroon tayong mga anghel? Na inihanda ito sa panahon ng ating kamatayan. Nakahanda sila. Inaantay ang iyong pagtanaw sa mundong ito. Dahil sila ang magdadala sa iyo kung saan ka pupunta. Ikaw ba'y pupunta kanino? Kay Abraham? O pupunta ka doon sa hadis ng pagdurusa? Sila yung nagdadala. Kaya ang mga demonyo bilang mga espiritu nila lang ay may kakayanan angkinin ang isang physical na katawan. Ang pagkakaroon ng demonyo ay nangyayari kapag ang katawan ng isang tao ay ganap na kontrolado ng isang demonyo. Hindi ito maaaring mangyayari sa isang anak ng Diyos dahil ang banal na espiritu ay nananahan sa puso ng mga mananampalataya. Ang sabi doon sa 1 John chapter 4 verse 4 hanggang 6, sabi niya, mga anak, kayo nga'y sa Diyos, na nagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propita, sapagat ang espiritu na sa kanila ay mas kapangyarihan, ang espiritu na sa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nananahan sa mga makasalibutan. Sila ay makasalibutan, kaya mula rin sa salibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang mga makasalibutan. Ngunit tayo sa Diyos, ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. Kaya ang sabi rito, ang espiritu na sa atin ay makapangyarihan. Amen. Makapangyarihan. Kaya si Satanas ay walang kapangyarihan po sa buhay natin. Kaya si Jesus sa panahon na kanyang ministeryo sa lupa ay nakatagpo ng maraming demonyo. Siyempre, walang sinuman sa kanila ang
tumugma sa kapangyarihan ni Kristo. Maraming inalihan ng demonyo ang dinala sa kanya at tinalayas niya ang mga espiritu sa pamamagitan ng isang salita. Ayon sa Matthew chapter 8, verse 16 hanggang 17, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi ng Biblia ay ganito, sa Matthew chapter 8, verse 16 hanggang 17, ng gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Kaya maging sa panahon ni Jesus Christ, nandun na ang mga sasamang espiritu. Kaya yung mga masasamang espiritu, wala silang kapantay sa kapangyarihan ni Kristo. Amen? Hindi nila kayang pantayan. Kaya sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng masamang espiritu ay lumalayas. Kaya dito nakikita natin na ang otoridad ni Kristo sa mga demonyo ay isa sa mga patunay na siya nga ang anak ng Diyos. Ayon sa Lucas chapter 11 verse 14 hanggang 20, minsan pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. Nang nakapagsalita ito, ang mga tao ay humanga kay Jesus. Subalit sinabi naman ng ilan sa mga naroon, nagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. May ilan naman sa pagnanais na siya'y subukin, patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himala mula sa langit. At dinala at dahil alam ni Jesus ang kanilang iniisip, sinabi niya sa kanila, ang karyaan na hati sa magkalabang pangkat ay babagsak at ang sambayan nag-aaway-away ay mawawasak. Kung may mga pangkat sa karyaan ni Satanas na naglalaban-laban, paano mananatili ang kanyang karyaan? Sinabi ninyong nagpapalayas ako ng masamang demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Kung sa kapangyarihan ni Beelzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, kanino naman kapangyarihan nagpapalayas ng demonyo ang mga taga-sunod, ang inyong mga taga-sunod? Sila rin ang nagpapatunay na mali kayo. Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos at ito'y nangangahulugan. Dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kaya doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na sa panahon ni Jesus Christ, marami siyang mga demonyong pinalayas. Bakit? Kasi nandito nga. So doon ay pinag-aralan sa Christian Demonology ay nakatutok ito patungkol sa mga demonyo. Kaya alam ng mga demonyo kung si Jesus ay natatakot sila sa kanya. Ano ang kailangan mo sa amin, anak ng Diyos? Sinigaw ang mga demonyo, naparito ka ba upang pahirapan kami bago ang takdang panahon? Kaya alam nila si Jesus kung sino siya. Bakit? Kasi nga, sa panahon pa lang daw sa langit, ay nandun na si Jesus. Kaya sila'y pinalayas ni Jesus Christ dito sa mundo. Sa kanya rin pagdating, sa bilang katawang tao, ay nakilala pa rin siya ng mga demonyo. Nakilala pa rin siya. Kaya sabi nung sa Matthew chapter 8, verse 20-32, nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaki, sinasapian ng mga demonyo. Sila'y nakatira sa libingan, napakabangis nila kaya walang sinuman ang dumaan doon. Biglang nagsisigaw ang dalawang lalaki, ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? Sa Digalayuan ay may lalaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nakiusap sa kanya ang mga demonyo, kung papalayasin mo kami, hayaan mong pumasok kami sa mga baboy na yaon. Sinabi ni Jesus, sige,
lumayas kayo. Lumabas nga sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo papunta sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. So doon ay makikita natin na sa panahon pa lang ni Jesus ay kilala na nila kung sino si Kristo. At ang mga demonyong ito ay takot kay Kristo. Malayo pa lang lumulod na. Anak ng Diyos, naparito ka ba upang kami ay iyong parasan na hindi pa panahon? Hindi pa panahon, hindi pa nila time. Kaya alam ng mga demonyo na ang kanilang wakas ay isang pagdurusa. Si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay naghahanap na ngayon upang silain ang gawain ng Diyos at linlangin ang sinumang makakaya nila. Linlangin yung kanilang mga layunin at mga gawain. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5, verse hanggang 11, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leon, umaatungal at alahaligid at na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matakot sa kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at sa inyong pundasyon di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, huwag lang tayong matakot sa kanya. Labanan natin siya. Dahil kapag linabanan natin siya, lalayo siya sa atin. Iiwas siya sa atin. Dahil tayo ay makapangyarihan sa kanya. Kaya hindi ito dapat pagtakhan. Sabagat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliliman, ng kaliwanagan. Kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Kaya mga demonyong ito ay mga ininirawan bilang masasamang espiritu. Sila yung mga espiritong mga sinungaling at mga anghel ni Satanas. Niniling lang si Satanas at ng kanyang mga demonyo ang buong mundo. Ang buong mundo. Kaya malinaw na ang mga anghel na ito ay dati silang mabubuti, ang mga demonyong ito. Kaya totoong wala dating demonyo. Wala dating demonyo. Lahat ng mga anghel ay puro mabuti. Kaya lamang nagkaroon ng demonyo nang sumuway sa Lucifer sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi doon sa Santiago chapter 4 verse 7 to 8, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Labanan. At paano tayo makipaglaban? Hindi po sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Dahil ang kalaban natin ay hindi mga tao, hindi pisikal, kundi ang kalaban natin ay mga spiritual. Sila yung mga walang pisikal katulad natin. Sila yung espiritu. Tumatagos lang sila sa atin. Kapag duman sila sa atin, tumatagos lang sila sa atin. Kaya minsan nakakaramdam tayo ng lamig sa katawan. Amen. Tumatagos lang sila. Kapag hinipo ka, tatagos lang yan. Hindi ka nila pwedeng hawakan. Dahil nga wala silang katulad natin, wala silang physical, wala silang physical katulad natin. Ang kalang physical ay spiritual. Kaya malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan
na ang pinag-aaralan sa Christian Demonology ay nakapokus ito sa mga demonyo na naghahari dito sa mundong ito. Kaya huwag tayo matakot sa kanila dahil wala po silang kapangyarihan sa lahat ng tao na nilikha ng Diyos. Mabuti man ito o masama. Bakit? Sabagat lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Bakit niya mahal ng Diyos? Pinatunayan niya ito. Ang araw ay pinasisikat niya sa mabuti at masama. Ang ulan ay pinababatak niya sa mabuti at masama. Ang ilog, ang dagat, pinagagamit niya sa lahat ng tao, mabuti man o masama. Hindi niya sinabi, masama ka, hindi ka pwede rito. Mabuti ka, dito ka. Pero hindi niya sinabi. Dahil ang lahat ng tao ay binibigyan niya ng pagkakataon, magsisi at magbalik doon sa Diyos. Amen? So, purihin ang Diyos, nawa, meron tayo naintindihan, mayroon tayong naunawaan patungkol sa ating po na pag-aralan, patungkol sa Christian Demonology. Kaya purihin ang Diyos, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Tayo po ay mawit. Awitin po natin ang paitay, lahat po tayo tumayo. Awitin mo, ikaw ang aking kalakasan. Yes, of glory, Jesus. Muling ka Panginoon sa Espiritu ng Diyos. Sa iyo pong mga salita na ito napag-aralan, napakinggan, nawa ay natutunan namin ng mga bagay nito, Diyos. Hindi namin itong pinag-aralan para kami po ay manghina. Ibinigay niyo po sa amin ang salitang ito upang kami maging matatag at maging matapang at huwag kayong matakot sa mga masasamang espiritu, maging kay Satanas o sa Diablo. Dahil higit kami makapangyarihan sa Kanya, Panginoon. Dahil ang espiritu na sa amin ay higit na makapangyarihan kaysa espiritu na rito sa sanlibutan nito. Ibinigay mo sa amin ang banal na espiritu upang siya ay maging tagapagtanggol namin. Ibinigay mo sa amin ang banal na espiritu bilang tatak na pagkahiran niyo po sa amin upang walang kapangyarihan si Satanas na kami kanilang pundungin. Yes, of Lord Jesus. Ikaw ang aking kalakasan, kagalakan at kublihan. Dumating man ang problema, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Minsan pa ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan, kagalakan at kublihan. Dumating man ang problema, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo
Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan mo. Maraming salamat sa Panginoon sa iyong mga salita na amin pong napakinggan, na nagbigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan sa aming puso, na upang patatagin ang aming paglilingkod at paniniwala sa iyo, Panginoon. Tuloy nga, O Diyos, na ikaw ay kaming lahat ay mayroong proteksyon na nagmumula sa iyo. Bagamat hindi namin nakikita ang mga demonyo ito, O Diyos. Hindi namin nakikita ang mga anghel nito, Lord. Sapagat ang aming mga mata ay mayroong tabing sa mga bagay na spiritual. Ngunit naniniwala kami, O Diyos, bagamat hindi namin sila nakikita, ngunit kami ay higit na makapangyarihan sa kanila upang sila ay lumayo at wala silang kapangyarihan upang kaming galawin. Kaya Lord, salamat. Pagpalain niyo po ang lahat na narito sa pangalan ni Jesus. Amen. Bako na po tayo sa ating pagbigay. Siyempre, sabi niya magbigay ng may kagalakan sa ating puso. Tatawarin ko na po ang ating brother na si Brother Julie. Hindi kay brother.